Hubad na! Sigaw ni Miguel sa babaeng nasa harapan niya. Wala na sa sarili ang binatang bilyonaryo dahil na rin sa kalasingan. Mister, waitress ako dito. Ba't mo ba ako pinaguhubad? Galit na sigaw ni Irene sa harap na lalaki. Hindi niya alam kung anong masamang espiritu ang sumanib dito. Malayong malayo ang pinapakita nitong ugali sa kanyang itsurang malaanghel. Hindi maipagkaila ni Irene ang lakas ng karisma ng lalaki. Maputi ang balat, may malalim na mga mata, matangos na ilong at mapupulang labi. Tumayo si Miguel at niyakap si Irene. Sige na, dalian mo. Kaya kitang bilhin, babae. Kaya kong bilhin pati ang dangal mo. Tinulak ni Irene ang bilyonaryo at sinampal ng napakalakas. Kahit paliguan mo pa ako ng pera, hinding-hindi ko ibebenta sa iyo ang dangal ko. Dahil sa lakas ng sampal, biglang nawala ang pagkalasing ni Miguel. Hindi ba? Hindi ba ikaw yung hostess na pinapapunta dito ni Mike? Kanina ko pa pinapaliwanag sa'yo na waitress ako dito, mister. Hindi hostess. Halos hindi na maipinta ang mukha ng babae dahil sa sobrang inis. Pumasok naman si Mike, ang manager ng bar, kasama ang matangkad at balingkinitang babae na si Princess. Sir Miguel, eto na ang star of the night. Si Princess, siya na ang bahala sa iyo ngayong gabi. Ha? Hindi ba tong babae na to yung tinutukoy mo na mag-e-entertain sa akin? Tanong ni Miguel habang nakatingin kay Irene. Ay sir, waitress natin yan dito. Hindi yan nag-e-entertain ng lalaki. Tsaka ang layo naman ng itsura niya sa star of the night. Paliwanag ni Mike. Sa susunod nga linawin mo, Mike. Nasampal patuloy ako. Galit na sabi ni Miguel. Irene, sinampal mo si Sir Miguel? Luka-luka ka talaga. Yan ang may-ari ng bar na to. Magsorry ka. Galit na sabi ng manager. Ba't ako magsusorry, boss? Ako na nga tong nabastos. Ako pang magsusorry. Pagmamatigas ni Irene. She's right, Mike. This is entirely my fault. Nasobrahan na ata ang inom ko ng alak. Anyway, I'll leave. Halos pagewang-gewang na ang lakad ni Miguel. Irene, alalayan mo si Sir. Utos ni Mike. Pero boss, aangal pa sana ang dalaga pero mas minabuti niya na lang na sumunod para maiwasan ang matalakan ng manager. Umakbay si Miguel sa babae. Kahit na pinagpapawisan ng binata, amoy na amoy ni Irene ang pangmayaman nitong pabango. Painom-inom kasi, tapos hindi naman pala kaya. Hay naku, bulong ni Irene habang inaalalayan si Miguel pababa ng hagdanan. Alam mo ba na ikaw lang ang naglakas loob na sumampal sa akin? Never in my life I was slapped that hard. And for that, you deserve a punishment. Bigla na lang isinandal ni Miguel si Irene sa pader at hinalikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at nanigas ang buong katawan. Tinulak niya si Miguel ulit at akmang sasampalin nang mahawakan nito ang kamay ni Irene. Natagan, miss. Anyway, nice meeting you. Ngumiti si Miguel at pumunta sa kanyang sasakyan. Sinalubong naman siya at inalalayan ng isa sa mga bodyguards niya papasok sa kotse. Namula ang buong mukha ni Irene at halos maluha-luha sa ginawa ng binata. Hindi niya akalain na sa ganoong paraan lang siya mananakawan ng first kiss. Mabilis namang kumalat ang balita sa bar patungkol sa pagsampal niya kay Miguel Angeles, isa sa mga youngest multi-billionaire sa bansa. Hay nako Irene, ipanalangin mo na lang talaga na makalimutan ni Sir Miguel yung ginawa mo. Naiinis na sambit ni Mike. Siya naman ang nauna eh. Pinapahubad niya ako. Niyakap niya pa. Pwede ko na nga siyang kasuhan ng harassment. Kaso wala pa akong budget pang kaso ngayon. Ani ng dalaga. Ganun talaga yun pag nalasing. Nawawala sa sarili. Dapat pinagpasensyahan mo na lang. Pag walang alak, napakasuplado nun. Baka dalawa tayong mawalan ng trabaho bukas. Pag-aalalang sabi ni Mike. Boss naman kasi bakit ako pa yung pinagdala mo ng inumin niya? Napagkamalan patuloy akong hostess. Mukha na nga akong suman sa damit ko tapos pagkakamalan pa akong star of the night. Malabo bang mga mata nun? Pagtataka ni Irene. Iwan ko din ba kay sir? Anyway, bukas nandito siya para i-meet yung business partners niya. Mag-sorry ka ha? Paalala ni Mike sa empleyada. Oo na boss, para sa'yo. Magsasorry ako bukas. Huwag mo na akong talakan ha. Ikaw talaga Irene, para kang pinaglihis sa tigre.
Naku sir, kailangan nang maging matapang sa panahon ngayon. Kundi, tatapak-tapakan ka lang ng ibang mga tao, lalo na yung may mga pera. Paliwanag ni Irene. O sige na, tama na yung litanya mo Irene. Umuwi ka na. Magpaaga ka bukas para magkita pa kayo ni Sir Miguel. Pagdasal mo na rin na makalimutan niyo yung nangyari kagabi. Paalala ng manager. Habang naglalakad pa uwi si Irene, hindi niya makalimutan ang mga labi ni Miguel na dumampi sa kanyang labi. Namumula siya habang naaalala ang mga nangyari. Irene, erase, erase. Kalimutan mo na yun. Sambit niya sa sarili. Pagdating ni Irene sa apartment nila ng tita niya, tumambad sa kanya ang mga nakakalat na gamit. Halos wala na rin ang mga appliances na naipundar niya. Ang refrigerator, TV at washing machine. Nakaupo ang tita niya sa sahig, magulo ang buhok at umiiyak. Tita Rose, anong nangyari dito? Nanakawan ba tayo? Nasaan ang mga gamit natin? Tanong ni Irene, nagtataka at kinakabahan sa mga nangyayari. Irene, natunto nila Mr. Chow ang tinitirhan natin. Kinuha nila lahat ng gamit para makabawas man lang daw sa utang ko kahit papaano. Pag di ko raw mabayaran ng utang ko bukas, papatayin nila ako. Natatakot na sambit ni Rose sa kanyang pamangkin. Tita, magsumbong na tayo sa mga pulis. Hindi nila tayo titigilan hanggat hindi natin sila nasusuplong. Nakaraang taon pa niya tayo ginigipit. Hindi na tama to. Galit na galit si Irene sa ginawa ng sindikato sa kanila. Gusto niya mang sisihin ng tita niya, ngunit mas minabuti na lang niyang itikom ang bibig niya. Dahil sa pagkalulong nito sa kasino, nangutang ito sa sindikato. Kung ilan ang inutang, yun ang hindi niya alam. Alam mong hindi tayo pwedeng magsumbong sa mga pulis, Irene. Hawak ni Mr. Chow ang pulisya. Siguradong lalo tayong pag-iinitan. Natatarantang sambit ni Rose. Umalis na lang tayo dito, tita. Tumakas tayo. Pumunta sa lugar kung saan hindi niya tayo mahanap. Suhestyon ni Irene habang nakahawak sa kanyang noo. Makapangyarihan si Mr. Chow, Irene. Halos sa lahat ng lugar may mata siya. Walang bagay na hindi niya kayang gawin. Mangyak-ngyak na sabi ni Rose. Napakagat-labi na lang si Irene. Gulong-gulo sa mga nangyayari. Gagawan ko ng paraan na mabayaran siya, tita. Didiskarte ako bukas. Makabawas lang ng utang mo kahit papaano. Sa ngayon magpahinga na tayo. Wala rin tayong ibang maaasahan ngayon kundi ang mga sarili lang natin. Halos hindi nakatulog si Irene kakaisip kung saan siya kukuha ng pera. Lahat ng gastusin nilang dalawa ng tita niya, siya ang gumagastos. Dati ay marangya ang buhay ni Rose, ngunit nang iwan ng asawa, nalulong ito sa kasino. Naibenta at nasangla niya ang lahat ng meron siya. Dahil nasa 50s na rin, hindi na siya nagtrabaho. Inaasa niya na lang ang lahat sa pamangkin kay Irene. Hiling ni Irene na sana buhay pa ang mami at daddy niya para kahit papaano mayroon siyang natatakbuhan. Pumasok si Irene sa trabaho, nalutang dahil sa puyat. Agad siyang sinalubong ni Mike. Irene, nandoon si Sir Miguel sa VIP room. Kanina ka pa hinihintay. Gusto ka raw niyang makausap. Ay, paghuhubarin na naman ba ako ni boss? Susuntukin ko na talaga siya. Ang dami ko ng problema, wag niya nang dagdagan pa. Gaga, hindi. Hindi yun nakainom ngayon. Bilisan mo na't puntahan mo na doon. Utos ni Mike. Oo na po. Nayayamot na sagot ni Irene. Pagbukas niya ng pintuan ng conference room, nakita niya na mag-isa lang si Miguel. Nakadekwatro ito at may binabasang mga dokumento. Seryosong-seryoso ang mukha ng binata. Malayo kapag nalalasing siya. Good morning, sir. Miss Irene, you're here. Sit down. Utos ni Miguel. Umupo si Irene sa kaharap na upuan ng binata. Binaba nito ang hawak na dokumento at sinuri ang dalaga. Hindi komportable si Irene sa mga tingin at titig nito sa kanya. About last night, sambit ni Miguel. Sorry sir, kung nasampal ko kayo, alam kong nag-overact ako. Paliwanag ni Irene habang nakayuko ang ulo at iniiwasan ang mga mata ng boss niya. Hindi niya maintindihan pero pag nagtatama ang mata nila, tila bumibilis ang tibok ng kanyang puso. About that, I apologize, Miss Irene. I went beyond the line. Naparami nga talagang nainom ko kagabi.
What happened was embarrassing. Hindi ko gagawin yung bagay na yun kung hindi ako lasing. Paliwanag ni Miguel. Nagtaka si Irene. Hindi niya alam kung iisang tao lang ba ang kaharap niya kagabi at ang taong kausap niya ngayon. Sir, okay lang po. Napatawad ko na kayo. But one thing I did not regret doing last night was the kiss. Sabi ni Miguel habang nakatingin sa dalaga. Nagtama ang mga mata nila at ramdam ni Irene ang pagpula ng mukha niya. Halos hindi siya makahinga sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Kiss? Wala namang naganap na kiss, sir. Lasing ka nga talaga kagabi. Baka guni-guni mo lang yun. Walang ganun, sir. Aalis na ako, ha? Marami pang lilinising mesa sa labas, eh. Mabilis na tumayo si Irene. Yumuko bilang pamamaalam at lumabas ng silid. How adorable. Ngiti ni Miguel. Hindi rin alam ng binata kung papaano, pero tila nagustuhan niya ang dalaga nang sampalin siya nito. Para sa kanya, ibang klaseng babae si Irene. Kung tutuusin, maraming mas magagandang babae kaysa sa kanya, na halos lumuhod sa harap ng bilyonaryo mapansin lang. Bago lang siya nakakilala ng babaeng hindi tatabla ng karisma niya. At tila nabighani siya sa mga mata ng dalaga na punong-puno ng determinasyon at tapang. Sinalubong naman ni Mike si Irene para makichismis. O Irene, anong sabi ni Sir Miguel? Pinagalitan ka ba? Ba't namumulay ang mukha mo? Ano bang ginawa niya doon sa loob? Wala boss, nagsorry lang siya sa ginawa niya kagabi. Sagot ni Irene, sinusubukang maging mahinahon. Ayaw niyang malaman ng iba na hinalikan siya ni Miguel at natatandaan ito ng binata. Baka isipin ng mga katrabaho niya na assuming siya at delusional dahil napaka-average looking lang niya. Kahit tisay at balingkinitan, hindi masyadong matangkad si Irene. Madalas nga siyang bansagan na small but terrible. Maiksi lang din ang kanyang buhok at lagi siyang nakasuot ng jacket at jeans. Para sa kanya, hindi siya espesyal. Si Miguel Angeles, magsasorry sa'yo? Ano bang salamang kang ginawa mo sa kanya, Irene? Napaamo ng tigre ang leon. Hindi makapaniwalang wika ni Mike. Biglang pumasok si Miguel sa kusina at nagulat ang lahat. Kasama na rin si Irene. Ni minsan ay hindi bumaba doon ang may-ari ng bar. Nibihira nga nila itong makita dahil sa dami ng hinahawakan niyang negosyo. Madalang lang siyang makadaan sa bar. Sir Miguel, ano pong ginagawa niyo dito? Kabadong tanong ni Mike. I just want to see the place. Mike, palinisan mo tong kitchen ha. May nakabahalang amoy dito. Bakit walang mga apron at hairnet ang mga tao dito? Siguraduhin mong malinis ang lahat. Spotless clean. I'll be here more often. We will be making some improvements in our bar. I don't just want us to be one of the best. We must be the best. Saad ni Miguel. Yes sir, sagot naman ni Mike. Bago lumabas si Miguel, sumulyap ito kay Irene. Yumuko ang dalaga at namula ang muka. Hindi naman nakalagpas sa mga mata ng manager ang tingin ng boss niya sa waitress nila. Irene, umamin ka nga. Anong gayuma ang pinainom mo kay Sir Miguel? Pag-iintriga ni Mike. Boss, wala. Sagot ni Irene habang iniiwasan ang mga mata ng boss niya. Siguro, nauyog yung utak ni Sir Miguel sa sampal mo kagabi, no? Parang may kakaiba sa kanya ngayong araw. Hindi naman yun umiikot dito sa bar. Puro utos lang yun. Tsaka hindi nga ako tinitignan nun kahit ako ang manager ng bar niya. Pero sa'yo, parang interesado siya. Saad ni Mike habang nakatingin sa kisame at nag-iisip. Naku boss, tama na nga yan. Tambay nga hindi nagkakagusto sa akin. Yan pa kayang bilyonaryo. Nga pala boss, baka pwedeng makabali naman mamaya. Lambing ni Irene. Hay nako Irene, naubos na ang sahod mo kakabali. May malaking pangangailangan lang talaga boss. Hiyang-hiya na nga ako kakabali. Malungkot na sabi ni Irene. Bumuntong hininga si Mike at tinapik ang balikat ni Irene. Hindi naman masamang maging mabait Irene, pero wag sobra-sobra. Huminga lang ng malalim ang dalaga at pumasok na naman sa isip niya ang mga problemang kakaharapin niya dahil sa utang ng tita Rose niya. Gabi na nang makauwi si Irene galing sa trabaho. Nakita niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa labas ng kanilang bahay. Pamilyar ang sasakyang ito, ang sasakyan ni Henry Chow. Dali-daling tumakbo si Irene
papunta sa kanilang apartment. Nadatnan niya si Henry kasama ang mga tauhan nito sa sindikato na nakaupo. Tila mayroong hinihintay. Nakaupo rin si Rose, pinupunasan ng kanyang luha. Agad na dinukot ni Irene ang wallet sa loob ng kanyang bag at kinuha ang 5,000 na binale sa manager. Inilagay niya ito sa mesang kaharap ni Henry. "Ito lang muna ang maibibigay ko, Mr. Chow. Bilang paunang bayad, pangako dadagdagan ko pa yan." Ngumisi ang matanda. "Alam mo ba kung magkano ang utang ng tiyahin mo, Irene?" "Ang totoo, hindi ko alam. Pero kung kailangan kong dumobili ng trabaho para mabayaran ang utang niya, gagawin ko ho. Huwag mo lang kaming saktan, Mr. Chow." Pakiusap ng dalaga. 3 milyon, Irene. 3 milyon ang utang ng tiyahin mo sa akin. Kahit magtrabaho ka pa sa buong buhay mo, hindi mo yun mababayaran. Matigas na sambit ng matandang sindikato. Nanlaki ang mga mata ni Irene. Nanlumo siya sa narinig niya. Tila nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi niya man lang magawang tingnan ng tiyahin niyang si Rose dahil alam niya na ang perang inutang ginamit lamang sa pagsusugal. "Kung ganun, paano ka namin mababayaran, Mr. Chow? Nakikita mo naman ang sitwasyon namin ngayon ni Tita Rose. Wala kaming maibibigay sa'yo." Nangihinang sabi ni Irene. Ngumisi ang matanda. "Huwag kang mag-alala, Irene. Nabayaran na ng tiyahin mo ang utang niya." "Paano? Anong binayad niya?" Tanong ng dalaga habang nakatingin sa kanyang tiya na patuloy sa pag-iyak at hindi man lang siya tinitingnan. Ikaw ang binayad niya," sagot ni Henry. Paano ako?" Pagtataka ng dalaga. "Binili kita sa kanya sa halagang 3 milyon. Pagmamayari na kita," paliwanag ng matanda. "Tita, anong pinagsasasabi ng matandang to? Anong binili?" Naiiyak na sigaw ni Irene. "Patawharin mo ko, Irene. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko." Nangangatal na ani Rose. "Tara na, Irene. Sumama ka na sa akin. Iwan mo na ang lahat ng mga gamit mo. Hindi mo nakakailanganin ng lahat ng yan." Tumayo si Henry at takmang lalapitan ng dalaga. "Hindi ako magiging sayo," sigaw ni Irene. Tatakbo pa sana siya nang biglang hawakan ng isang tauhan ni Henry ang kanyang braso. Sinubukan niya itong sipain pero hindi siya binitiwan. "Dalhin mo na yan sa loob ng sasakyan," utos ni Henry sa lalaki. Kinarga nito si Irene na tila sako ng bigas sa kanyang mga balikat. Tita, tulungan mo ko. Parang awa mo na, tita." Pagmamakaawa ni Irene habang dinadala siya sa loob ng sasakyan. Nadurog ang puso niya dahil kahit isang beses, hindi man lang siya nilingon ng kanyang tiya. "Huwag ka nang maglaban, Irene. Hindi ko gustong masaktan ka pa," sabi ni Henry nang makapasok siya sa sasakyan. Nakaupo ang matanda sa passenger seat habang nasa backseat si Irene sa pagitan ng dalawang tauhan ng matandang sindikato. "Anong balak mo sa akin?" Galit na tanong ni Irene. "Huwag kang mag-alala. Hindi kita ibebenta sa ibang mga lalaki. Para sa akin ka lang. Matagal na kitang gusto, Irene. Una pa lang kitang nakita, pinagnasahan na kita, at ngayon ay akin ka na." "Hayop ka! Patayin mo na lang ako!" sigaw ng dalaga. "Sa oras na magbalak kang tumakas, papatayin ko ang tiyahin mo. Kung ayaw mo mangyari yun, susundin mo ang lahat ng gusto ko." Babala ng matanda. Hindi na alam ni Irene kung ano pa ang kanyang sasabihin. Kahit ibuhos niya pa ang lakas niya, tila wala ring saysay. Pagkababa ng sasakyan ay patuloy na sinubukang manlaban ni Irene, ngunit muli siyang binuhat ng tauhan ni Henry. "San mo ko dadalhin? Bitiwan mo ko! Hayop kayo!" Pagwawala ni Irene habang sinasabunutan ng lalaki. Tumungo sila sa kwarto ni Henry at ibinaba siya ng tauhan. Pumasok naman si Henry. May matamis na ngiti sa kanyang labi. "Iwan mo na kami, Marco." "Opo, boss," sagot ng lalaki. Sabik na sabik si Henry kay Irene at marahas na inalis sa mga sagabal nito sa katawan. Sumigaw si Irene at nanlaban ng buong lakas. "Bitiwan mo kung demonyo ka! Papatayin kita!" sigaw ni Irene habang sinisipa at kinakalmot ang muka at katawan ng matanda. "Huwag ka nang manlaban, sabi!" sigaw ni Henry
sabay suntok sa sikmura ng dalaga. Halos umikot ang paningin ni Irene sa ginawa ni Henry. Hindi na magawang kumilos ng mga kamay at ang kanyang paa. Habang inaangkin siya ng matanda, natulala na lang siya habang patuloy ang pagbuhos ng luha. Kinabukasan, nagising si Irene na mag-isa sa kama. Halos hindi siya makakilos ng maayos dahil sa sobrang pananakit ng katawan niya. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga gamit at nag-ayos ng sarili. Umupo siya sa kama at naiyak na lamang nang makita ang dugo na nasa kumot. Pumasok si Henry sa kanyang kwarto. "Hanggang kailan ka ba iiyak dyan? Nakuha na kita, Irene. Kahit umiyak ka pa ng dugo, wala ka nang magagawa pa." Wala man lang bahid ng awa o konsensya sa boses ni Henry. "Demonyo ka," bulong ni Irene. "Kung demonyo ko, dinala na kita sa mga pagmamayari kong club at ibinenta sa iba't ibang mga lalaki. Pero hindi yun ang plano ko sa iyo, Irene. Gusto kitang gawing isa sa mga kabit ko." May paglalambing sa boses ni Henry na lalong ikinandiri ng dalaga. "Tingin mo ba magiging masaya ako na maging kabit mo, Henry? Ngayon pa nga lang nandidiri na ako sa sarili ko." Nanginginig sa galit si Irene. "Huwag kang mag-alala. Paliliguan kita ng pera kung yan ang ikagagaan ng loob mo," sabi ni Henry habang hinahawakan ang mukha ni Irene. Inalis naman ni Irene ang mga kamay ng matanda sa mukha niya. "Hindi ko ibinibenta ang puri ko. Ninakaw mo to, Henry." "Tama na yung pagmumukmuk mo. Sa akin ka na't wala ka na magagawa. Nga pala, magbihis ka. Isasama kita sa mga lakad ko." Utos ng matanda. "Ba't mo ko isasama?" "Gusto ko na nakikita ka, Irene. Gumagaan ang loob ko pag nasisilayan ko ang inosente mong muka at ang nagagalit mong mga mata. Ito na rin ang magiging kwarto mo. May mga ipinalagay ako mga gamit sa cabinet. Mamili ka ng gusto mo. Hihintayin kita sa salas." Bilin ni Henry bago lumabas ng kwarto. Napabuntong hininga na lang si Irene. Tiningnan niya ang palibot ng kwarto at wala siyang makita na bintana kung saan maaari siyang tumalon para makatakas. Tila'y pinaghandaan ng matanda ang pag-angkin sa kanya. Binuksan niya ang cabinet at puno ito ng mga nagsisigandahang mga damit, bag, sapatos at alahas. Ngunit imbis ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, pumatak ang kanyang luha. Akala ni Irene ay magsasawa sa kanya si Henry. Ngunit umabot ang ilang mga buwan hanggang maging 1 taon. Tila nawala ang lahat ng pag-asa ni Irene na makaalis pa siya sa impyerno kung nasaan siya. "Magbihis ka. May bisita ako mamaya. Ipapakilala kita." Utos ni Henry. "Sino?" "Bagong business partner ko. Ayusin mo yung mukha mo, ha. Ang putla-putla mo. Baka isipin nun, hindi kita pinapakain dito. Eto yung suotin mo. Huwag ka na magsuot ng ibang damit. Maganda yan, elegante." Saad ng matanda. Napatingin si Irene sa damit na pinili ni Henry. Sobrang ikli at halos luwa ang dibdib niya. Ngunit pinili niyang sumunod para lang hindi na siya masaktan pa ng matanda. Madalas ay ganito rin ang pinapasuot sa kanya pag may bisita para makumbinsi ang mga kasosyo nitong mag-invest ng malaki sa kanila. Habang naghihintay si Irene sa meeting room, halos niyakap niya na ang sarili. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Kitang-kita ang kanyang mga hita at halos lumuwa ang kanyang hinaharap. Nahiya siya sa sarili. Pakiramdam niya, sobra pa siya sa hostess. Pumasok ang kamiting ni Henry at nanlaki ang mga mata ni Irene. Si Miguel, ang lalaking nagnakaw ng unang halik niya. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. "Hi Miguel, take a seat." Mainit na pagbati ni Henry. "Thank you sa invitation mo, Mr. Chow." Casual na sabi ni Miguel. "Before we go down to business, let's drink first. Irene, lagyan mo ng scotch yung baso ni Mr. Angeles." Hiyang-hiya si Irene sa suot at sa mukha niya. Umaasa na lang siya na hindi siya maaalala ni Miguel. Lumapit si Irene, dala ang bote ng scotch at isang maliit na baso. Dahan-dahan niyang nilagyan ng scotch ang baso ni Miguel, ngunit nagtagpo ang kanilang mga mata. Tila huminto ang mundo niya at hindi niya namalayan na nabuhos ang scotch sa pantalon ng binata. Sorry.
Pagpapaumanhin ng dalaga kay Miguel habang naghahanap ng pwedeng maipupunas dito. It's okay, Irene, sabi ni Miguel. Tonta ka talaga. Nakakahiya kay Mr. Angeles. Umalis ka na nga dito. Galit na sigaw ni Henry kay Irene. Habang palabas siya, sinundan siya ni Miguel ng tingin. Naguguluhan at nagtataka. Dali-daling pumunta si Irene sa veranda at doon siya umiyak. Hiyang-hiya siya na nakita siya ni Miguel sa ganoong sitwasyon. Inalis ni Henry ang lahat sa kanya. Kahit konting dignidad, walang natira. Hindi niya alam na sinundan pala siya ni Miguel. Irene, ikaw ba yan? Tanong ni Miguel, may bahid ng pagtataka sa kanyang muka. Ako nga. Mahinang sagot ng dalaga. Habang niyayakap ang kanyang sarili, sinusubukang itago ang kanyang katawan. Bakit? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit nandito ka sa mansyon ni Mr. Chow? Hinubad ni Miguel ang coat niya at binalot dito si Irene. Salamat. Saad ni Irene. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang lahat kay Miguel. Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nung hindi ka nagpakita sa bar, pinahanap kita pero walang may alam kung nasaan ka nakatira. Inisip ko na baka nakahanap ka ng mas magandang trabaho. Pero nung makita kita rito, hindi ko inaasahan. Akala ko ba hindi mo ipinagbibili ang dangal mo? Sabi ni Miguel, may pait sa tinig. Nasaktan si Irene sa mga sinabi ni Miguel. Hindi niya pa napaliwanag ang sitwasyon niya, pero pakiramdam niya, hinusgahan na siya ng binata. Akala ko nga rin, Mr. Angeles. Ito na ang quote mo, salamat. Gusto pa sanang magtanong ni Miguel, ngunit dali-daling umalis ang dalaga. Natapos ang meeting ni Henry sa binatang bilyonaryo at mukhang masaya ito nang pumasok sa kwarto si Irene. Siguro'y malakas ang karisma mo doon sa binatang yun, Irene. Akalain mo yun? Pagkalipas ng maraming taon, nakumbinsi ko siyang mag-invest sa mga clubs ko. Sa tulong ng pera niya, mas dadami pa ang club na mapapatayo ko dito sa bansa. Hindi nagpakita ng kahit na anong interes ang dalaga. Gusto ko niyang magpahinga, Henry. Bakit ang sungit mo? Nagtatampo ka pa rin ba dahil nasigawan kita kanina? Ikaw naman kasi, ang simple ng pinapagawa ko sa iyo, hindi mo pa nagawa ng tama. May paglalambing sa boses ng matanda na ikinadiri ni Irene. Okay lang, magpapahinga na ako, Henry. Pwede bang umalis ka na muna? Alam mo ba ang ganda-ganda mo sa suot mo? Sabi ni Henry habang gumagapang ang kamay niya. Tumayo si Irene. Umalis ka na dito. Ayoko sa'yo, nandidiri ako sa'yo, Henry. Napalitan ng pagnanasa ni Henry ng galit. Sinampal niya ng malakas si Irene at natumba ang babae dahil sa lakas ng pagkakasampal. Natikman niya ang dugo sa kanyang labi. Sige, patayin mo na ako. Tutal, impyerno na rin talaga ang buhay ko dito kasama mo. Sigaw ni Irene. Galit na umalis si Henry at iniwang mag-isa si Irene sa kwarto. Sa kabila ng sakit na nararamdaman, hindi umiyak ang dalaga. Pagkalipas ng matagal na panahon, nakaramdam siya ng pag-asa at desidido siyang ibalik ang dangal na ninakaw sa kanya. Kahit buhay pa ang kapalit. Kinabukasan, muling bumalik si Miguel para sa business meeting kasama si Henry. Nandoon ulit si Irene, ngunit mas balot ang suot nito. Napansin din ni Miguel ang malaking pasasaka ng bahagi ng mukha ng babae at ang pumutok na labi. If you don't mind me asking, Mr. Chow, anong nangyari sa mukha ng misis mo? Tanong ni Miguel habang nakatitig kay Irene. She's not my wife. Karida ko lang yan. Nahulog sa hagdan kaya nagkaganyan siya. Sagot ni Henry. Oh, I see. Sagot naman ni Miguel. Habang nagmi-meeting si Henry at si Miguel, ramdam ni Irene ang mga nakaw na tingin sa kanya ng binata. Lumapit kay Henry ang isa sa kanyang mga katiwala. Boss, kailangan daw kayong makausap sa personal ni Mr. Tan. Urgent matter daw po. O sige, sabihin mong pupunta na ako. Sagot ni Henry sa katiwala. Anyway, Mr. Angeles, I have an urgent matter to attend to. Mauna muna ako umalis sa iyo, ha? Feel free to do whatever you like. Sabi ni Henry. Aalis na rin ako after a minute, Mr. Chow. I-review ko lang to mga documents bago ko pirmahan. Sabi ng binata habang hawak-hawak ang mga dokumento.
As cautious as always, yan ang gusto ko sa'yo, Miguel. Nandito naman si Irene. Siya na muna ang bahala sa'yo. I gotta go. Pagkatapos magkamayan ng dalawang lalaki, lumabas na si Henry. Tumahimik ang buong meeting room. Winasak ni Miguel ang katahimikan sa pagitan nila ni Irene. Sinaktan ka niya, tama ba? Nakatingin ito sa dalaga. Hindi maintindihan ni Irene, pero bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tulad ng sinabi ni Henry, nadulas lang ako sa hagdanan. Pagsisinungaling ni Irene, iniiwasan ang mga mata ni Miguel. You're not a good liar, Irene. Ba't ka nag-i-stay kay Henry? Alam mo bang demonyo yung sindikato na yun? Malamig ang boses ni Miguel. Kung alam mong demonyo siya, bakit nakipag-business partner ka pa sa kanya? Alam mo naman siguro na hindi lang basta-basta club ang negosyo niya, Miguel. Lugar din yon kung saan nagaganap ang prostitusyon at bentahan ng mga illegal na droga. Hanggat maaga pa, putulin mo na ang koneksyon mo sa matandang yan. Baka mapahamak ka lang, Miguel. Sabi ni Irene, may bahid ng pag-aalala sa boses. I know this is a bad deal. Wala akong plano makipag-business partner kay Henry. Knowing him and his background. Pero may dahilan kung bakit ginagawa ko ang lahat ng to. Sabi ni Miguel. Ano naman ang dahilan? Basta, just a piece of advice. Umalis ka na rito hanggat maaga pa. Saad ni Miguel. Kung kaya ko matagal na akong umalis, Miguel. Walang kahit sino ang gugustuhing manatili sa impyernong to. Malungkot na sabi ni Irene. Natapos ang pag-uusap nila sa katahimikan. Ngunit simula nung araw na yun, naging madalas ang pagpunta ni Miguel sa mansyon. Halos hindi rin nawala ng pasa si Irene dahil sa pambubugbog ni Henry. Ginagawa niya ang lahat, wag lang maangkin ng demonyo ang katawan niya. Katulad ng madalas na ginagawa nila, nag-business meeting muli si Miguel at Henry at nandoon lagi si Irene. Akala ng dalaga, natapos na ang usapan sa pagitan ng dalawa. As a reward, maipapadala akong babae sa iyo mamayang gabi, Mr. Angeles. As my biggest investor, dapat naman sigurong makatikim ka ng produkto natin, hindi ba? Biro ng matanda. No thanks, Mr. Chow. Wala akong interes sa mga babae. Sagot ni Miguel. Napansin ni Irene na may bahid ng pagkainis sa muka ang binata. Kailangan mo ring mag-relax, Miguel. Bata ka pa. Enjoy your youth. Magtatampo ko sa iyo kung tatanggihan mo itong regalo ko. Sabi ni Henry habang umiinom ng scotch. Okay, if that's the case, sige. Papuntahin mo na lang siya sa penthouse ko, Mr. Chow. Sagot ni Miguel. Parang may tumarak sa puso ni Irene sa pagpayag ni Miguel sa offer ni Henry. Kinagabihan ay may nag-doorbell sa pinto ni Miguel. Pagbukas ng pinto, tumambad sa kanya si Irene. Nakasuot ito ng pulang sexy na dress at may makapal na lipstick at makeup. Pero agad na napansin ni Miguel ang mga mata nitong namumugto sa luha. Irene? Gulat na tanong ni Miguel. Hindi nagsalita ang dalaga. Nakatayo lang siya. Nakayukot na hihiya sa kanyang sarili. Tuloy ka, sabi ni Miguel. Agad na binuksan ang pinto. Tahimik na pumasok si Irene. Pinaupo siya ni Miguel sa sofa at iniyabot ang isang baso ng tubig. Uminom ka muna. Bakit na parito ka, Irene? Uminom siya ng kaunti bago nagsalita. Halos bulong lang. Ako yung regalo na tinutukoy ni Henry. Sabi niya, hindi makatingin ng diretso. Napatigil si Miguel at kumunot ang noo. Sumandal siya sa upuan. Pinagmamasdan si Irene. Anong ibig mong sabihin? Malamig ang kanyang boses. Si Henry, ako ang pinadala niya para pasayahin ka. Nanggigilid ang luha sa mga mata ni Irene. Nanigas ang panga ni Miguel. Tumayo siya, naglakad-lakad saglit. Namula ang mukha ng binata sa sidhi ng galit na nararamdaman niya. Pinilit ka ba niyang pumunta dito? Hayop talaga si Henry. Tanong niya habang nagtitimpi. Tumango si Irene. Nakita ni Miguel ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Pinarurusahan niya ako. Mahinang sabi ni Irene. Pinarurusahan? Lumapit si Miguel. Nakakunot ang noo. Dahil sa pagtanggi ko na makipagsiping sa kanya, pinagbantaan niya akong gagawing premyo sa mga ka-business partner niya. Para ipahiya ako, para saktan ako.
Umiiyak na sabi ni Irene. Sumikip ang dibdib ni Miguel. Saglit siyang nawala sa sarili sa galit pero pilit niyang pinakalma ang sarili. Wala akong gagawin sa iyo, Irene. Kung tingin ni Henry bababuhin kita tulad ng ginagawa niya, hindi ko yun gagawin sa iyo. Hindi kita sasaktan. Kumuha ang binata ng kumot sa likuran ng sofa at dahan-dahang itinapis sa katawan ni Irene. Salamat, bulong ng dalaga. Pilit hinahabol ang hininga. Umupo si Miguel sa tabi niya. Tumitig siya sa mga mata ni Irene. Irene, pwede ba kitang tanungin? Gusto kong malaman ang tunay na dahilan. Maingat ang boses ni Miguel. Tumango si Irene. Bakit ba ganito ang nangyari sa'yo? Paano ka napunta kay Henry? Nung sinabi mo na hindi mo ipinagbibili ang dangal mo, naniniwala ako sa'yo dahil nakita ko yun sa mga mata mo. Alam kong mabuti at marangal kang klase ng babae. Kaya siguradong may mabigat na dahilan kung bakit napunta ka sa ganitong sitwasyon. Napayuko si Irene. Hinigpitan ng kapit sa baso ng tubig. Ang tiyahin ko, may utang na 3 milyon kay Henry. Wala siyang maibayad, kaya ako ang ibinayad niya. Napatikom ang kamao ni Miguel. Gusto niyang wasakin lahat ng mga taong sumira sa buhay ng dalaga at nagnakaw ng mga ningning sa mga mata nito. Irene, alam mo ba kung bakit ako nag-invest sa negosyo ni Henry? Napailing si Irene, naghihintay sa sasabihin ni Miguel. Dahil sa'yo, simula nang una kitang makita, hindi na kita nakalimutan. Hindi lang sa isip, kundi tumatak ka sa puso ko. Mahal kita, Irene, sabi ng binata. Nagulat si Irene. Naluha ulit ang kanyang mga mata. Pero hindi luha ng pighati, kundi pag-asa. Ipinapangako ko, ilalayo kita kay Henry. Miguel, natatakot ako. Bulong ni Irene, nanginginig ang tinig. Maghintay ka lang, hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. Hindi nakatiis si Miguel. Hinawakan niya ng marahan ng mukha ni Irene at hinalikan siya sa labi. Hindi tulad ng una nilang pagkikita, hindi na lumaban si Irene. Hindi niya tinulak si Miguel. Pumikit siya at marahang tinanggap ang halik ng binata. Unti-unting bumaba ang kamay ni Miguel sa balikat ng dalaga. Ngunit nang lumantad ang balat ni Irene, nanlaki ang mata ni Miguel. Nakita niya ang mga pasa dito, doon. Halos buong katawan ng dalaga may bakas ng pananakit. Napaatras si Miguel at nanlumo sa nakita. Napahiya si Irene. Agad niyang tinakpan ang sarili ng kumot. Nandidiri ka ba sa akin? Mahina at nanginginig ang tinig ni Irene. Lumapit si Miguel. Marahan siyang niyakap. Hindi, Irene. Hindi ako nandidiri sa'yo. Kailanman hindi ko mararamdaman yun sa'yo. Natatakot lang ako na madagdagan pa ang sakit na mararamdaman mo. Mahalaga ka sa akin, Irene. Gusto kitang ingatan. Humigpit ang yakap ni Irene. Umiyak siya sa dibdib ni Miguel habang marahang hinihimas ng binata ang buhok niya. Ligtas ka sa piling ko, bulong ni Miguel. Magkayakap silang nakatulog sa higaan ni Miguel. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kapayapaan ang puso ni Irene. Simula nung araw na yun, unti-unting nabuhay muli ang ngiti ni Irene. Tahimik pero tiyak ang pagbabalik ng kanyang pag-asa. Sa bawat lihim na sulyap, sa bawat sandaling ninanakaw nila ni Miguel, unti-unting bumalik ang saya na matagal niyang hindi naramdaman. Isang gabi, tahimik na lumabas si Irene sa madilim na hallway. Nandoon si Miguel, nakasandal sa pader, tahimik na naghihintay. Miguel, mahina niyang tawag. Ngumiti si Miguel, agad siyang sinalubong, sabay hila palapit sa dalaga. Akala ko hindi na kita makakausap ulit, bulong ni Miguel. Umalis si Henry, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong puntahan ka dito. Sagot ni Irene. Namiss kita, sabi ni Miguel, pilit pinipigil ang damdamin. Sa bawat araw na hindi kita nakakausap, parang nauupos ako. Ganon din ako, Miguel. Ang hirap, pero sa tuwing naiisip kita nakakaya ko. Tahimik si Miguel. Mariing hinawakan ni Miguel ang mga kamay ng dalaga. Irene, palagi ako nandito. Kahit kailan hindi kita iiwan. Kung kailangan kong kalabanin ang buong mundo para sa iyo, gagawin ko. Inabot ni Miguel ang isang maliit na supot kay Irene. Pasensya na,
Ito lang ang nadala ko. Pinilit niyang umiti. Tinirahan kita ng donut. Napatawa si Irene. Unang tawa niya sa mahabang panahon. Donut talaga? Yan ang naisip mong pangregalo? Sabay kurot niya sa braso ni Miguel. Kasi inubos mo yung donut sa ref ko nung sa penthouse ka, diba? Naisip ko na baka paborito mo. Buksan mo na. Binuksan ni Irene ang supot. Isang maliit na velvet box ang kanyang nakita, kaya siya'y natigilan. Binuksan niya ang box at tumambad ang isang makinang na diamond ring. Miguel, ano to? Isang pangako. Tugon ng binata. Seryoso na ang tinig. Itago mo yan. Sa oras na maging maayos ang lahat, yan ang isusuot mo sa araw ng kasal natin. Napatulo ang luha ni Irene. Naghalo ang saya at pag-asa sa kanyang puso. Iingatan ko to. Hindi ako mawawala, Miguel. Ihintayin ko ang araw na yun. Hinalikan ni Miguel ang kanyang noo. Konting tiis pa, Irene. Darating ang panahon na magkakasama tayo na hindi na nagtatago. May plano na ako. Kinabukasan, muling nagkita si Miguel at Henry. Nakaupo si Miguel sa malapad na leather sofa. Ang mga daliri nakapahinga sa armrest, habang si Henry naman abala sa pagbubuhos ng brandy sa kristal na baso. Napapansin ko, Miguel, parang ganado ka na ngayong dumalaw araw-araw. Hindi mo na nga ako sinasabihan kung anong oras kang darating. Bigla ka na lamang sumusulpot. Sabi ni Henry na nangingiting aso. Siyempre naman, Mr. Chow, concern ako sa investment ko. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang takbo ng negosyo natin. Sagot ni Miguel. Pinipilit itago ang tunay niyang intensyon. Abay, hindi ka naman ganito dati. Dati halos hindi mo nga ako matanong sa mga detalye. Ngayon halos araw-araw ka rito. Ngumisi si Henry. Lumapit si Irene na may dalang tray ng kape. Nagtagpo ang tingin nila ni Miguel. Salamat, Irene, sabi ng binata. Sumagot lang ng ngiti ang babae. Umalis si Irene sa silid. Naiwan ng dalawang lalaki. Sa paglabas ng dalaga, unti-unting nagbago ang aura ni Miguel. Mula sa mahinahon, naging matapang. Mr. Chow, gusto ko sanang pag-usapan natin si Irene. Naintriga naman ng matanda. Si Irene? Aba, mukhang seryoso na ang tono mo. Ano yon, Miguel? Napuno ng tapang at determinasyon ang mga mata ng binata. Gusto ko siyang bilhin. Humalakhak ng malakas si Henry. Bilhin? Miguel, ano bang iniisip mo? Akala ko ba'y matalino ka? Bilhin, para kang umorder ng baboy sa palengke. Nanatiling seryoso ang mukha ni Miguel. Gusto ko siyang palayain mula sa'yo. I'll pay for everything. Ano mang halagang nasayang mo o inakala mong halaga niya, kahit doble pa. Naalis ang ngiti sa mukha ni Henry at may bahid ng galit sa mga mata niya. Hindi ko binebenta si Irene. Pagmamayari ko siya. Simula ulo hanggang talampakan. Kahit ang puso niya ako ang may hawak niyan. Nakaramdam ng masidhing galit si Miguel. Name your price, Henry. Nainsulto ang matanda sa sinabi ni Miguel. Price? Akala mo pera lang ang sukatan dito Irene's value goes beyond your billions. You can take her away from me, Miguel. Pinahiram ko siya sa iyo ng isang beses, pero hanggang doon lang yun. Nanigas ang panga ni Miguel. Napagtanto niya na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga si Irene. Dahil para kay Henry, ang pag-angkin niya kay Irene ay isang uri ng kapangyarihan. Hindi pera ang makakapagpalaya sa taong mahal niya, kundi tapang. Nang gabing yun, hindi mapalagay si Miguel. Desidido siya na puntahan si Irene sa mansyon ni Henry. Ano pa mang kapahamakan ang maaaring harapin niya. Magandang umaga po, Sir Miguel. Bati ng kasambahay ni Henry nang makita si Miguel na pumasok ng mansyon. Nasaan si Mr. Chow? Diretsyong tanong ng binata. Medyo nag-alinlangan ang kasambahay. Wala po, sir. May lakad daw po siya ngayong umaga. Gusto ko lang kamustahin si Irene. May galit sa mukha ni Miguel na ikinatakot ng katulong. Nasa taas po pero baka hindi po. Hindi na pinatapos ni Miguel ang sinasabi ng kasambahay at dali-dali siyang umakyat sa kwarto ni Irene. Agad na binuksan ni Miguel ang pinto. Irene, nakarinig si Miguel ng mahinang paghikbi na kanyang ikinabahala.
Miguel, wag. Huwag kang lalapit. Irene, Diyos ko. Anong ginawa nila sa'yo? Galit na tugon ni Miguel. Nanlumo si Miguel sa kanyang nakita. May pasa si Irene sa muka, sa braso at sa mga hita. Mabilis niyang niyakap si Irene. Andito na ako. Ligtas ka na. Umalis ka na please. Papatayin ka ni Henry kapag nalaman niyang nandito ka. Galit na galit siya dahil gusto mo kong bilhin. May bakas ng labis na takot sa boses ni Irene habang siya'y umiiyak. Naging mas mahigpit ang pagyakap ni Miguel kay Irene. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan dito, Irene. Hinubad ni Miguel ang suot niyang jacket. Isuot mo to, tara na. Aalis tayo dito ngayon din. Kaya mo bang tumayo? Kaya ko. Mahinang sagot ni Irene. Marahan at maingat na binuksan ni Miguel ang pintuan. Dahan-dahan lang, Irene. Didiretso tayo sa likod. Hindi tayo makikita doon. Miguel, sigurado ka ba na hindi tayo makikita ng mga tauhan ni Henry? Tanong ni Irene na nag-aalala sa maaring sapitin nila. Magtiwala ka sa akin, Irene. Pinag-aralan ko na ang mansyon na to. Alam ko kung saan sila nakapwesto at saan nakalagay ang mga CCTV. Kahit anong mangyari, ilalaban kita. Hindi na kita pababayaan. Buong tapang nasambit ni Miguel. Nang makarating si Miguel at Irene sa sasakyan, dali-dali silang umalis palayo ng mansyon ni Henry. Imbis na dumiretso sa penthouse, dinala ni Miguel ang dalaga sa isa sa mga safe house niya. Tahimik ang lugar, malayo sa syudad at mas ligtas. Pinahiga ni Miguel si Irene sa malambot na kama. Kumuha siya ng first aid kit at dahan-dahan niyang nilinis ang mga sugat nito. Aray, impit na daing ni Irene. Sorry, bulong ni Miguel, puno ng pag-aalala. Dahan-dahan lang ako. Tahimik lang si Irene. Pinagmamasdan siya habang ginagamot siya ni Miguel. Matapos malapatan ng lunas ang mga pasa, kumuha si Miguel ng kumot at tinakpan si Irene. Lumuhod siya sa tabi ng kama. Hinawakan ng kamay ng dalaga. Irene, simula ngayon hindi ka na masasaktan. Hindi ka na muling iiyak dahil sa kanya. Proprotektahan kita. Naluha si Irene. Pinisil ang kamay ni Miguel. Salamat, Miguel. Masaya ako na nandito ako kasama mo. Tahimik silang nagkatitigan. Mahigpit na niyakap ng binata si Irene. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Nang makaidlip si Irene, nagring ang telepono ni Miguel. Hello, Dad. Malamig niyang pagbati. Miguel, ano na naman tong ginawa mo? Hindi ka na ba marunong mag-isip? Nagsumbong si Henry. Tinangay mo raw ang babae niya. Miguel, anong pumasok sa utak mo ha? Gusto mo bang mawala ang lahat ng pinaghirapan natin? Sigaw ni Bernard. Hindi ko kayang pabayaan si Irene, Dad. Pinipigilan ni Miguel ang sarili na wag mainis. Irene, mas importante pa ba siya sa pamilya mo? Sa buhay mo, Miguel? Hindi mo nang iintindihan. Hindi basta-basta si Henry Chow. Sindikato yan, anak. Nagbanta siya. Hindi lang ikaw ang papatayin niya. Pati kaming dalawa ng mami mo. Patuloy na nagmatigas si Miguel. Bahala siya. Lalong nag-init ang ulo ni Bernard sa kaisa-isa niyang anak. Anak, huwag kang tanga. Huwag mong gamitin ang yaman natin para makipagsabayan sa ganyan. Iba ang laro ng mga taong yan. Dad, matagal ko nang alam kung sino si Henry Chow. At mas matagal ko nang alam kung gaano kababa ang tingin niyo sa mga tulad ni Irene. Kaya kahit kailan, hinding-hindi niyo ako maiintindihan. May pait sa boses ni Miguel na napansin naman ng kanyang ama. Nasaktan si Bernard sa sinabi ng anak sa kanya. Miguel, hindi yan ang punto. Hindi ko siya ibabalik kahit ikamatay ko pa. Halos nagmamakaawa na si Bernard, magbago lang ang isip ng anak niya. Anak, please, isipin mo naman kami. Isipin mo ang mama mo, ang pamilya mo. Lahat tayo delikado ngayon. Iniisip ko kayo, pero iniisip ko rin si Irene. May pera tayo, may connection tayo. Kaya nating labanan si Henry kung gusto natin. Napabuntong hininga si Bernard. Akala mo ganun lang yon? Akala mo pera ang solusyon sa lahat? Hindi. Pero kung kailangan kong gamitin yon para iligtas si Irene, gagawin ko. Desididong sagot ng binata. Alam ni Bernard na kahit anong sabihin niya, hindi na magbabago ang isip ng anak niya, kaya hindi na siya nakipagtalo. Bahala ka. Sambit nito bago pinatay ang tawag.
Miguel, narinig ko ang usapan niyo ng daddy mo. Mas mabuting bumalik na lang ako kay Henry. Sabi na Irene na nagising habang nag-uusap ang mag-ama. Umupo siya sa kama. Nagulat si Miguel sa sinabi ni Irene. Ano? Irene, anong pinagsasasabi mo? Hindi lang ikaw ang pinagbabantaan, Miguel. Pati pamilya mo. Hindi mo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Mas makapangyarihan siya kaysa sa tatay mo. May hawak siyang maraming tao. Sindikato siya, Miguel. Lumapit si Miguel kay Irene at hinawakan ng balikat nito. Hindi kita hahayaang bumalik sa impyernong yun, Irene. Makinig ka sa akin. Kahit ubusin ko ang lahat ng pera ko, lahat ng meron ako, lalaban ako para sa iyo, para sa atin. Napuno ng takot ang puso ni Irene. Pero paano kung totoo ang banta niya? Paano kung isang araw, makita ko na lang ang mukha mo sa kabaong? Hindi ko kakayanin yun, Miguel. Mas gugustuhin ko pang mawala ka sa piling ko, kaysa mawala ka sa mundo. Tumabi si Miguel kay Irene at hinawakan ang kamay ng dalaga. Huwag mong sabihin yan. Hindi ako mawawala at kahit mamatay pa ako, hindi ako titigil hanggat hindi kita na ilalayo sa hayop na yun. Tumingin si Irene sa mga mata ni Miguel. Mahal kita, Miguel. Ikaw lang habang buhay. Hanggang sa huli kong hininga. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Hinawakan ni Miguel ang muka ng dalaga. Irene, mahal na mahal din kita. Wala nang iba at pangako ko. Sa mundong to, sa buhay na to, ikaw lang ang pipiliin ko. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa. Bawat halik ay marahan, walang pagmamadali. Sa bawat paghawak ni Miguel kay Irene, naramdaman niya kung paano siya iniingatan at narespeto ng binata nung gabing yun. Naging isa sila. Pagkagising ni Miguel, agad niyang hinanap si Irene. Tinawag niya ito sa bawat kwarto ng bahay. Irene! Sigaw niya. Umaasa na maririnig ang kanyang pangalan, ngunit wala siyang narinig na sagot. Nakita niya ang isang maliit na papel sa mesa. Binasa niya ito. Miguel, patawad. Ayokong may madamay pa. Ayokong ikaw o pamilya mo ang masaktan. Mahal kita. Lagi kitang mamahalin. Napaupo si Miguel sa sahig. Hawak ang sulat. Hindi siya makapaniwala. Parang binagsakan siya ng mundo. Hindi nag-aksaya ng oras si Miguel. Sinubukan niyang hanapin si Irene sa buong lugar. Umaasang hindi pa ito nakakalayo. Pero wala nang dalaga. Dali-daling bumalik si Miguel sa penthouse. Pinatawag niya ang lahat ng bodyguards at iba pang tauhan na posibleng makakatulong sa paghahanap kay Irene. Tulungan niyo akong maghanap. Utos ni Miguel, puno ng tensyon at pagmamadali ang kanyang boses. Ito rin ang unang pagkakataon na nakita siyang ganito ng kanyang mga tauhan. Boss, nagpalit na raw ng address si Henry. Hindi na namin sila matrace. Sabi ng isang bodyguard. Find a way. Mariing utos ni Miguel. Wala akong pakailam kung magsunog kayo ng pera, oras o kung anong paraan pa ang kailangan. Basta maghanap kayo ng paraan. Huwag kayong titigil hanggat hindi nyo natatagpuan kung saan ang demonyong yan. Kinabukasan, nagmaneho si Miguel ng malayo para kausapin ang isang sikat na private investigator na may reputasyon sa paghahanap ng mga nawawalang tao. Pumasok siya sa isang maliit na office ng investigador. Sa loob, ang lalaki nakaupo sa likod ng isang mabigat na desk, nagsusulat sa ilang dokumento. Tumango lang siya kay Miguel na agad umupo sa harap ng mesa. Hindi madaling hanapin si Henry Chow, sabi ng investigador matapos tignan ang mga detalye ni Miguel. May sarili siyang mundo. Protected siya, maraming kaalyado. Magkano man ang kailangan mo, babayaran ko. Hindi hadlang ang pera. Ang mahalaga, mahanap yung hayop na yun at mabawi ko si Irene. Sabi ni Miguel. Tumango ang investigator, pero halatang nag-aalangan. Alam ko ang sitwasyon mo, Mr. Angeles, pero mas makakabuti kung hihintayin mo na lang na lumabas siya sa sarili niyang lungga. Ang bali-balita, nababankrupt na ang mga negosyo ni Henry at maraming kaso ang kakaharapin niya. May posibilidad na magkaproblema siya sa mga susunod na buwan. Hindi siya magiging ligtas. Hindi na ako makapaghihintay pa, sabi ni Miguel. Tumayo siya at nilapitan ng investigador. Kailangan kong mahanap si Irene. Maaaring nasa panganib ang buhay niya kasama si Henry. Nagmuni-muni sandali ang investigador
bago tumingin muli kay Miguel. Alam ko na hindi ka titigil hanggat hindi mo siya natatagpuan. Pero Mr. Angeles, remember that Henry Chow is no ordinary man. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. Pera, oras, lakas, wala akong pakailam. Nung gabing yon, nasa balcony si Miguel. Hawak ang baso ng alak, pero hindi niya iyon iniinom. Pinagmamasdan lang niya ang dilim ng gabi. Nasaan ka, Irene? Mahina niyang bulong habang pinipigil ang luhang gustong pumatak. Muling tiningnan ni Miguel ang cellphone. Umaasang may balita tungkol kay Irene, ngunit walang kahit anong mensahe. Halos 1 taon nang lumipas at hindi naging matagumpay ang paghahanap ni Miguel kay Irene. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin naaalis si Irene sa kanyang isip at puso. Sa bawat araw na lumilipas, si Irene pa rin ang laman ng kanyang isip. Isang araw, nasa opisina si Miguel. Nakaupo sa harap ng amang si Bernard. Nagtataka siya kung bakit siya ang pinatawag nito. Anak, panahon na para ayusin natin ang negosyo. Maraming panahon na ang inaksaya mo kakamukmuk. Sabi ni Bernard, malumanay ngunit madiin ang tono. Anong ibig mong sabihin, Dad? Tanong ni Miguel. Pakakasalan mo si Andrea Gonzales. Sabi ni Bernard, sabay abot sa kanya ng isang sobre na puno ng mga papeles, merger contracts, expansion plans, mga larawan ng mga properties na magiging bahagi ng kumpanya nila at ng pamilya ni Andrea. Business is business, Miguel. Hindi pwedeng puro damdamin. Tumingin si Miguel sa mga papeles na nasa kanyang harapan. Sinubukan niyang basahin ang mga dokumento sa harap niya, ngunit tanging si Irene pa rin ang laman ng kanyang isip. Ang mukha ni Irene, ang mga halakhak ni Irene, ang mga yakap at mga halik nito. Tumitig siya sa ama. Wala akong gusto kay Andrea. Wala akong nararamdaman sa kanya, Dad. I don't care. Gawin mo to para sa kumpanya, para sa pamilya. Hindi mo na kailangan ng pag-ibig sa mga ganitong bagay. Ito ang pagkakataon natin para umangat. Huwag mong gawing komplikado ang lahat dahil lamang sa pagmamahal na yan, Miguel. Mahal ko si Irene. Sagot ni Miguel. Hindi ko siya kayang kalimutan. Kalilimutan mo siya, Miguel. Mariing sabi ng ama. Wala na siya. Hindi mo na siya matatagpuan pa. Kailangan mong mag-move on. Magpatuloy. May negosyo tayo na kailangang asikasuhin. Sorry, Dad, but I can't do that. Nangako ako kay Irene na siya ang babaeng pakakasalan ko. Mariing sabi ni Miguel. Pero nasaan siya, Miguel? She's not even here. Pinili niyang iwan ka. Mag-isip ka ng maayos. Huwag mong hayaang mawasak ang buhay mo dahil sa babae na yan. Business come first, Miguel. Pakasalan mo si Andrea. Ang negosyo natin ang dapat mauna. Dugot pawis ang binuhos natin para dito. Ang negosyo mo lang ba ang mahalaga, Dad? Mahal ko si Irene. Hindi ko kayang magpakasal sa isang taong hindi ko naman mahal. Huwag mong gawing personal, Miguel. Sagot ng kanyang ama. Ang tono ng boses ay mas malamig. Puro emosyon na lang ang iniisip mo. Sa negosyo walang lugar ang emosyon. Kailangan mong gumawa ng tamang desisyon. Kailangan mong magpatuloy. Hindi pwedeng huminto. I'm sorry, Dad, pero hindi ko kayang kalimutan si Irene. At hindi ko gagawin ang gusto mong gawin ko. Sagot ni Miguel. Ang tinig ay puno ng pagnanais. Kahit anong tanggi ni Miguel, naging mapilit ang kanyang pamilya at ang pamilya ni Andrea na ipakasal silang dalawa. Tinutulak siya sa isang desisyon na hindi niya kayang tanggapin. Ngunit walang nagawa si Miguel kundi ang pumayag na lamang. Isang araw, pumunta si Andrea sa kanyang opisina upang pag-usapan ang mga wedding preparations. Look at this tuxedo, Miguel. Masayang sabi ni Andrea. Ipinakita ang mga larawan ng isang eleganteng tuxedo. Gusto mo ba to? Bagay sa'yo to. Dagdag pa niya habang tumitingin sa binata nang may matamis na ngiti. Tinitigan ni Miguel ang mga larawan, ngunit hindi nito nakita ang mga detalye ng mga damit ni Andrea o ang mga bagay na ipinapakita nito. Ang tanging bagay na nangingibabaw sa isipan niya ay ang isang babae na matagal niya nang minamahal, si Irene. Si Andrea ay parang nakababatang kapatid lang niya. Kahit anong gawin niya, hindi niya ito matututuhang mahalin. Andrea, do you really want to push through with this wedding? Are you aware that I am in love with someone? Tanong ni Miguel.
Ang boses ay tahimik, ngunit puno ng bigat. Hindi siya makatingin kay Andrea dahil naaawa siya rito. Tumingin si Andrea sa kanya at biglang natanggal ang ngiti sa mga labi nito. I like you for a very long time, Miguel. I mean, I've been dreaming of marrying you, whether you love me or not. Siguro, pag nagsama na tayo makakalimutan mo rin siya, whoever she is. No, Andrea, sagot ni Miguel. Ang tinig ay malamig at matigas. I will love her forever. If you really want to go through with these things, ikaw na lang. I am not interested in planning any wedding, especially this wedding. Halos maluha-luha si Andrea sa mga narinig niyang yun, ngunit pilit pa rin niyang pinipigilan ng mga luha. Miguel, hindi ko alam kung anong nangyari. Alam ko naman na hindi mo ko mahal, pero sana ituloy pa rin natin to, kahit na hindi ako ang pinapangarap mo. Hindi ko siya kayang kalimutan. Si Irene ang mahal ko, at siya pa rin ang mamahalin ko. Walang makakabago sa nararamdaman ko para sa kanya. Hindi mo ba ako nakikita? Sagot ni Andrea. Ang tinig niya ay may galit at hinagpis. Pinipilit ko na nga, Miguel. Pinipilit ko na kahit alam kong hindi mo ko mahal o baka kahit kailan hindi mo ko mamahalin. Maghihintay ako hanggang sa makalimutan mo siya, Miguel. For now, let's do the wedding. And let's see what will happen after that. Pinilit ni Andrea na matuloy ang kasal nilang dalawa. Buo ang loob niya balang araw, matututunan din siyang mahalin ni Miguel. Sa kabila ng malamig at walang emosyon na pagtanggap ng binata sa mga plano, hindi siya natinag. Gumawa siya ng paraan para makumbinsi ang parehong pamilya at sinigurong lahat ng detalye ng kasal na kaayon sa inaasahan ng kanilang mga magulang. Samantala, binitawan naman ni Miguel ang lahat ng pag-asa na makikita pa niya si Irene. Sa bawat araw na lumilipas, tinuruan niya ang sarili na kalimutan ang muka, tinig at ang mga ngiti ng babaeng minahal niya. Ngunit kahit pilit na binubura ng isip niya si Irene, nananatili pa rin itong nakaukit sa kanyang puso. Tahimik siyang sumang-ayon sa mga plano para sa kumpanya, para sa pamilya, ngunit hindi para sa sarili. Dumating ang araw ng kasal ni Miguel kay Andrea. Nakaayos siya sa altar, suot ang mamahaling puting tuxedo, perpekto mula ulo hanggang paa. Ngunit sa kabila ng porma at engranding paligid, malamlam ang mga mata niya. Wala ni katiting na ngiti sa kanyang labi, para siyang robot na nakatayo roon. Walang damdamin, walang sigla. Habang isa-isang pumapasok ang mga bisita, nagsisiksikan sa loob ng malaking simbahan. Lumapit sa kanya ang amang si Bernard. Pinagmasdan nito ang anak, tsaka marahang tinapik sa balikat. Miguel, mahina pero mariin ang boses ng ama. Ngayon ang araw na to, wala nang atrasan. Tumingin si Miguel sa ama, diretso sa mata. Bakit ba, Dad? Bakit ba kailangan kong ituloy to kahit hindi ko mahal si Andrea? Sumimangot si Bernard, ngunit pinanatili ang mahinahong tono. Dahil hindi lang puso ang pinaiiral sa buhay. May obligasyon ka sa pamilya, sa negosyo, sa pangalan nating Angeles. Obligasyon? Mapait ang ngiti ni Miguel. Ang obligasyon ba ay ang pagkait ng sarili mong kaligayahan? Pagpapakasal sa isang taong hindi mo mahal? Tumikim si Bernard, huminga ng malalim. Anak, sinubukan mong hanapin si Irene. Halos 1 taon. Kung hindi mo na siya natagpuan, baka sadyang hindi siya para sa'yo. May mga bagay na kailangang tanggapin. At ngayong araw, isa na roon ang pagiging asawa mo kay Andrea. Paano kung hindi ko kayanin, Dad? Paano kung habang sinasabi kong I do, iba ang iniisip at iniibig ko? Matagal bago nakasagot si Bernard. Sa huli hinaplos niya ang balikat ng anak. Isang araw, matututunan mo ring mahalin si Andrea. At kung hindi man, matuto kang mabuhay na lang ng hindi nasasaktan. Tahimik si Miguel, ngunit sa loob niya, lalong sumikip ang dibdib. Habang lumalapit ang musika ng wedding march, unti-unti niyang nararamdaman na hindi lang ang kasal ang nagsisimula, kundi ang dahan-dahang pagkamatay ng bahagi ng sarili niyang puso. Sana tama ka, Dad. Mahina niyang bulong. Habang naghihintay magsimula ang programa ng kasal, tila bumagal ang oras para kay Miguel. Nakatayo siya sa harap ng altar. Napatingin siya sa may gilid ng simbahan, sa labas ng stained glass doors, at doon sa isang iglap, parang huminto ang mundo.
Isang babaeng pamilyar sa kanya ang nakatayo sa lilim ng haligi. May hawak na panyo at pilit pinupunasan ang mga luha. Irene, bulong ni Miguel. Hindi siya sigurado kung totoo ang nakikita. Nang tumalikod ang babae at tila lalakad na palayo, bigla siyang umatras mula sa altar. Miguel! Tawag ni Bernard. Tumayo ito mula sa upuan at mabilis siyang nilapitan. Saan ka pupunta? Tanong ng ama. May halong inis at kaba. Magsisimula na ang seremonya. Nakatingin na ang lahat. Huwag mo kaming ipapahiya. Huminga ng malalim si Miguel. Pinilit na panatilihing mahinahon ang tono ng boses. Magbabanyo lang ako, Dad. Sandali lang. Ngayon pa talaga? 3 minuto lang, please. At bago pa makapagsalita ulit ang ama, tumalikod na si Miguel at nagmamadaling lumabas ng simbahan. Sinundan ng direksyon kung saan niya huling nakita ang babae. Sa isang maliit na park, nakita niya si Irene. Nakaupo sa bench, nakayuko at humahagulgol ng mahina. Tahimik siyang lumapit. Nang marinig siya ni Irene, napatingin ito. Namutla, nanlaki ang mga mata. Agad na tinakpan ng panyo ang muka. Miguel, mahinang sabi ni Irene. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't ikakasal ka na? Hindi sumagot si Miguel. Dahan-dahan siyang naupo sa tabi nito. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. I saw you sa simbahan. Hindi ko alam kung totoo. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang pero ikaw nga. Hindi ako dapat nagpunta. Nanginginig ang tinig ni Irene. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa isip ko. Gusto ko lang makita ka kahit isang beses pa. Bakit ka umalis dati, Irene? Tanong ni Miguel. Mahinahon pero puno ng sakit ang boses. Tahimik si Irene. Ilang sandali bago siya sumagot. Halos hindi makatingin sa kanya. Dahil sa takot. Natatakot akong madamay ka. Hindi ko kakayanin kung may mangyayaring masama sa iyo o kaya sa pamilya mo nang dahil sa akin. Hindi kakayanin ang konsensya ko, Miguel. Kaya nagdesisyon akong umalis at bumalik kay Henry. Kahit ang totoo, bawat hakbang ko palayo sa iyo, parang pinapatay ko ang sarili ko. Napaiyak ulit si Irene. Pinilit niyang itikom ang bibig niya para hindi tuluyang humagulgol, pero hindi niya na napigilan. Dinala niya ako sa isang malayong probinsya. Malayo sa kahit na ano at kahit sino. Hindi ko alam ang nangyayari sa labas. Hindi ako pinayagang lumabas. Parang bilanggo. Pero hindi rin siya nakaligtas. Inani niya rin lahat ng kasamaan niya. Bumagsak ang negosyo niya. Hinanap siya ng mga pulis. At 6 na buwan nang lumipas. Namatay siya dahil sa sakit sa puso. Hindi nagsalita si Miguel. Nakatingin lang siya kay Irene. Punong-puno ng lungkot ang mga mata. At ngayon, bakit ka bumalik? Wala akong balak manggulo, Miguel. Nung nabalitaan kong ikakasal ka na sobrang sakit. Pero kasalanan ko ang lahat. Desidido kang ipaglaban ako pero bumitaw ako sa mga pangako natin dahil sa takot ko kay Henry. Gusto kong makita ka sa huling pagkakataon, Miguel. Yun ang gusto ko. Kahit sa huling pagkakataon lang. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng mga luha ni Irene. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya. Irene, kahit kailan, hindi ko nagawang magalit sa'yo dahil alam ko na ginawa mo yun dahil sa pagmamahal mo sa akin. Napaangat ang tingin ni Irene. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ikaw lang ang minahal ko. Walang araw na hindi kita hinanap. Hindi kita inisip. Hindi ako umaasang babalik ka. At ngayong narito ka na, hinding-hindi na kita pakakawalan pang muli. Sabi ni Miguel. Lumuhod si Miguel sa harap ni Irene. Hawak pa rin ang kamay nito. Halika, umalis tayo. Hindi matutuloy ang kasal. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal. Hindi ako magpapakasal kung hindi ikaw ang nasa tabi ko. Humagulgol si Irene at sa pagitan ng kanyang pag-iyak, tumango siya. Patawad at salamat. Salamat, Miguel. Ang kasal ni na Andrea at Miguel ay hindi natuloy. Pero isang mas mahalagang bagay ang muling nabuo. Ang pag-ibig na pilit mang sirain ng takot at panahon ay bumalik sa tamang oras, sa huling sandali. Makalipas ang ilang buwan, ginanap ang isang simpleng kasalan sa tabing dagat. Nakasuot ng puting dress si Irene habang nakangiting hinihintay si Miguel sa altar. Nakadamit puti rin si Miguel, pero ngayon, totoo na ang saya sa mga mata niya. Walang negosyo, walang sindikato,
Walang sapilitang kasunduan, pag-ibig lang. Sa wakas, bulong ni Miguel habang inabot ang kamay ng dalaga at isinuot ang diamond ring na binigay niya rito. Oo, sa wakas, sagot ni Irene. Tumulo ang mga luha sa sobrang tuwa. 3 taon pa ang lumipas, nasa isang malawak na bakuran sina Miguel at Irene, kasama ang 2 nilang supling, isang lalaking bata at isang sanggol na babae. Nagtatawanan sila habang naglalaro sa buhanginan. Hinalikan ni Miguel sa noo si Irene. Salamat mahal ko, dahil kahit kailan hindi mo ko binitiwan. Bulong ni Irene. Magkayakap silang pinanood ang paglubog ng araw.